Pakis at maalap ng pagkakaisa. Sa mahiwagang araw na ito sa Avalon, buhay ang hangin sa isang damdamin ng paghihintay at ang mga bulong ng sinaunang mahika habang hinahanda mo na makilala si Christy Templar. Mas sentral na tao sa itinakdang pagtitipon na nasarma at malalim na koneksyon sa alamat na kaharian. Dito, nagtipon-tipon ang mga dragon kinaputi. Payos yung kanilang layunin ay hinimaditrinig ang kanilang determinasyon. Si Christy Templar ay nagpakita ng isang di makapipinsalang presensya na may manay ng itim na seda. Ang kanyang divinang mga regalo na binubulong sa banal na mga alamat ay may likas na kakayahan na galawin ang mga puso ng mga nasa paligid niya. Nang ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng mga asam-asam ng kanyang mga kamag-anak, isang tunay na ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi, nagpapatingkad ng kanyang mga katangian tulad ng isang beakon sa anghelikong rehiyon. Ang may taingang elf na ina ng angkan ay nakatayo sa tabi ni Christy. Ang kanyang ginto na buhok at ethereal na presensya ay nag-uutos ng respeto at hanga. Bilang si Graham, ang kanyang tungkulin ay pangalagaan ng kaligtasan at kagalingan ng mga talentadong kaluluwa na ito. Dahil sa sandaling ito napakahalaga, ang kanyang karangalan sa titpanukiyas sa kanilang tanglaw, nakatayo si Synth kasama si Mia. Si Mia, na kamukha ni Synth, ay may regalo ng komunikasyon sa hayop. Tupayang sa netigla ang parehong sinaunang kaalaman na nagpapakita ng lalim ng kanyang koneksyon sa natural na mundo. Si Aurora, isang pangitain ng kagandahan ng blonde Celtic, ay isang buhay na siyang kahulugan ng grasya at lakas. Ang sanyang koneksyon sa Arctic Fox ay nagpapahayag ng kanyang pagkakamag-anak sa kagubatan. Sa kanyang tabi, si Banjir Tree, isang binatang may kahangahangang kulay ginto ang buhok, ay nagpapakita ng tahimik na kumpiyansa. Ng kanyang kahusayan sa inhinyeriya ay pinag-usapan ng may panghanga, patunay sa kanyang makabagong diwa. Si Meltree, may madilim na buhok at misteryoso na may kalooban ng pagbabago. Ang kakayahang ito na tumawag sa Phoenix at Dolphin ay nagmamarka sa kanya bilang isang daan para sa transformasyon. Si Boo, ang matalinong asong lobo, at si Peppers, ang nakakaalam na schnauzer, ay nakabantay. Ang kanilang mga mata ay matalas at nagbabantay. Ang Chilton Scott fan na may kanyang frank at ng nakitang springtip gilang kirikan sa paghihintay. Ang malasad na lawas ay nanganapakta ng luntiang balabal sa itaas, isang salamin sa mga kahanga-hanga ng kalikasan. Sa eskwati ng carafeeding ligartong pagtitipon, isang sagradong espasyo na lampas lang sa hangganan ng kagubatan kung saan ang kanilang mga kapalaran ay magkakadugtong sa puting dragon. Isang figura ang lumitaw, ang kanyang anyo ay kasing puti ng pinakamalinis na niyebe. Ito ay ang White Dragon, isang marangal na nilalang na nagpapakita ng isang aura ng sinaunang kapangyarihan. Sa manisid na pagkamas ng mga pakpak nito, ito'y lumapag malapit sa lawa, ang mga mata nito'y tumitingin sa mga kamag-anak na may intensidad na nagsasabing may layunin. Ganun din, isang kasunduang nagliyab. Habang nagtitipon ng mga kamag-anak, isang makapal na pakiramdam ng pagkakaisa ang bumagsak sa kanila. Ang puting dragon na nakakaramdam ng kanilang intensyon ay ibinaba ang kanyang malaking ulo bilang pagkilala. Sa katahimikan na sumunod, nag-echo ang boses ni Synth. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng bigat ng mga henerasyon. Nagsalita siya tungkol sa peligro na kanilang haharapin ng natutunaw na ulan. Isang dragon na ang maapoy na hininga ay nagbabanta na lamunin ng mismong puso ng kanilang kagubatan. Nagtagpo ang tingin ni Aurora at ang puting dragon, may tahimik na pagkakaintindihan na naglalakihan sa kanila. Sa puernas tava buwan na may kaweng, virtual stepeng gunawas ng mortal ang kanilang pinagsasaluhan. Dumakla sa inhenyeriya na banger, na pinangsay na masyado siyang inobasyon ay magiging mahalaga sa kanilang pagsisikap. Gumawa siya ng mga barrier na proteksyon, isang kalasag laban sa nagbabagang init na kanilang haharapin. Si Miltree, ang kanyang koneksyon sa Phoenix na nagpapalabas ng apoy na parang kislap, ay nakikinig sa mga bulong ng kagubatan. Ang Taurus Panogas sa tagpunyak sa makrishim ng sinaunang mahika, kaalaman na magiging napakahalaga. Boo at Peppers, na nakaramdam ng bigat ng sitwasyon, ay nakatayo at handa, ang kanilang mga instinct ay matalas. May mga plano na naitakda, ang mga kamag-anak ay nagtungo patungo sa kuweba, isang landas na inilawan ng presensya ng puting dragon. Tila huminga ang kagubatan, parang alam niya ang importanteng gawain na nag-aabang. Sa Lekais Mantamaspain, amin malingaw-ngawan karilan ng tiyapak ay kurus ng determinasyon. Parte 3. Ang mga apos na may lumalason sa loob ng mga kuweba, ang hangin ay nagiging mas mainit, ang manalayo ng inyong natutunaw na bato ay bumabagabag sa bakal. Habang sila'y nagpapatuloy, ang kuweba ay nabukas sa isang silid na naliligo sa pulsating na pulang liwanag. Doon, sa gitna ng isang lawa ng lava, nakatayo ang natunaw na bato. Mulan. Ang dragon, ang mga kaliskis nito, isang kaleidoskopyo ng lila at pula, ibinaling ang kanyang tingin. Ironical na medyo nito ay kumikislap ng isang infernal na intensity, isang hamon na inilabas sa lahat ng mga sinong naglakas loob na labanan ng kanyang dominion. Sa wistinos na hayang hininga, ang mga kamag-anak ay nagpakitang gilas. Ang mga kahangahangang inhinyeriya ni Banjir ay bumuo ng harang na nagtatanggol sa kanila mula sa nagbabagang init. Si Meltree, na sintonisado sa pag-alsa at paghupa ng enerhiya, ay tumawag sa Phoenix para sa proteksyon. Itinaas niya ang kanyang mga pakpak upang salaminan ng apoy ng dragon. Aurora, ang bohemia na mandirigma ng kristal, ay nag-alay ng kristal, nakakakuha ng mga facet ang pulang liwanag. Nagpapalakpak ito sa isang vibrancy na tila nag-harmonize sa fiery na aura ng dragon. Ang lasahan ay mabagsik, isang sayaw ng mga elemento at kagustuhan, ang silid na nag-etcho sa banggaan ng kapangyarihan. Si Christy, na may kanyang koneksyon sa divinang regalo, ay nagsamon ng tunay na esensya ng angelic song.
kanyukang presensya ay tila nagpapainit ng spark sa mga kamag-anak na nagbibigay sa kanila ng bagong lakas na Ang synth. kanyang mga mata Ang ay batang may nagliliyab determinasyon ay nag-channel ng sinaunang magic ng kanyang angkan. habang sila ay Pag nakikipaglaban. ay tila nanginginig, ang mismong bato ay nagpapatunay sa pagbangga ng mga malalakas na puwersa. Zawang labi ay dumagsa, ang mga alon nito ay tumaas ng mas mataas. Sa isang final na bugso ng pinagsamang lakas, naglabas ng malakas na enerhiya ang kanilang magkakamag-anak. Ito'y lumakas, tinakpan ng nag-aapoy na ulan ng kahel na apoy. Ang dragon ay umungal, isang tunog na umaabot sa buong kuwarto bago tuluyang sumuko sa pagsalakay. Parte 4 bagong liwayway, habang ang mga tunog ng laban ay nawawala, ang kwarto ay napapatahimik. Ang lawarang laba ay kumalma, ang nagliliyab na liwanag ay nagbibigay ng kakilabot pero mapayapang liwanag sa mga nanalo. Mga dragon, tulad ng nagkasyapoy na ulan, ay nananahimik. Ang mga kaliskis nito ay nangingitim dahil sa galit ng laban. Nakanes ang kanang mga hininga ay mabigat sa pagod, nagbahagyan ng panlulumong tagumpay. Parang bumuntong hininga ang kagubatan sa ginhawa, ang mga sinaunang puno ay nagbubulong ng kanilang pasasalamat. Sa isang panghuling matapang na hakbang, lumapit si Christy sa nabuwal na dragon. Inabot niya ito, ang kanyang haplos ay mahinhin, ngunit puno ng layunin. Sa sandaling iyon, isang pagbabago ang naganap. Ang anyo ng dragon ay nagbago, ang mga kaliskis nito ay nag-assume ng isang malinis na puting kulay na may guhit na ginto. Ang puting dragon, minsan ay nagiging ulan, ngayon ay nagpapakita ng mapayapang luminescence. Ito ay tumataas, ang kanyang mga pakpak ay nagpapakita sa isang marangal na display. Ang nanyang karena o detay may paghanganart siyang kahangahangan ay pumuno sa kanilang mga puso. Aurora, Banjir, Mel, Boo, Peppers at Synth, bawat isa ay may lugar sa sandaling ito ng muling pagsilang. Nakaharap sila sa mga apoy ng adversity at nagtagumpay. Ang kanilang pagkakaisa ay isang di matitibag na puwersa. Habang sila'y lumalabas sa kuweba, pinati sila ng kagubatan sa isang koro ng mga awit ng ibon. Daw ay kuikinang sa ilaw na may batik, isang pagpapakita ng bagong natagpuang kasunduan na umuugong sa loob ng angkan. Sa malayo nakatayo si Gram Synth, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pagmamalaki at pagmamahal. Sa Nakonais 1129 CE, ang kanilang mga mandato ay nabanggit na mayroong umiiral na kasanayan na tumatanggap ng mga babae sa Knights Templar. Sa Corsair, ang Maxkai ay pinahihintulutan bilang isang bahagi ng organisasyon sa unang 10 taon ng kanilang pagkakaroon.